Isang tasa ng kape, isang batang yagit, at isang matinding katotohanan na magpapaguho sa iyong mundo. Basura, ang tawag mo sa akin. Pero ang basurang itinapon ko ang magliligtas sa iyong buhay mula sa demonyong kasalo mo sa hapag. Sa bawat paghigop mo ng lason, ako ang magsisilbing pait, nagigising sa iyong natutulog na puso. Handa ka na bang malaman ang halaga ng iyong buhay sa gitna ng mga taong mahal mo, na ang tanging hangad ay ang iyong huling hininga? Hindi na siya magtatagal. Kaunting patakpan ng gamot na yon at ang buong Chen Realty ay mapapasakamay na natin. Konting tiis na lang, mahal. Magiging malaya rin tayo sa anino ng matandang yan. Ang boses na yon, ang malamyos at tila anghel na tinig ni Clara, ay tumagos sa bahagyang nakabukas na pinto ng library. Ang bawat salita ay tila mga patalim na pilit ibinabaon sa dibdib ni Marcus. Sa labas ng silid, nakatayo ang makapangyarihang Ginoo, hawak ang isang tasa ng kape. Nakakarating lang ni Clara sa kanya, ilang minuto ang nakalipas. Mainit pa ang tasa, naglalabas ng umuusok na samyo na dati ay itinuturing niyang amoy ng kalinga. Sa loob ng 3 taon, mula nang mamatay ang kanyang asawa at anak, si Clara, ang asawa ng kanyang yumaong kapatid, ang tanging itinuring niyang pamilya. Kanina lamang, bago niya inumin ang kapeng ito, ay pinirmahan ni Marcus ang isang dokumento na nagtatalaga kay Clara bilang isa sa mga pangunahing tagapagmana ng kanyang mga ari-arian. Ginawa niya iyon dahil sa utang na loob, dahil sa paniniwalang si Clara lamang ang tapat na nag-aalaga sa kanya sa gitna ng kanyang humihinang pangangatawan. Ngunit ang init ng tasa ay biglang naglaho. Tila naging yelo ang porselana sa kanyang mga palad. Naramdaman ni Marcus ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri hanggang sa umabot ito sa kanyang siko. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot at mahapdi. Hindi siya makahinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na kalabog na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa itim na likido sa loob ng tasa. Ang kapeng akala niya ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ay siya palang unti-unting humihukay ng kanyang sariling libingan. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Nais niyang sumigaw, nais niyang pumasok sa silid at hilingin sa langit na sana ay nagkamali lamang siya ng dinig. Ngunit ang kanyang dila ay tila nakadikit sa ngalangala. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring naghihintay sa kanyang huling hininga. Sa sandaling iyon, isang mabilis na anino ang sumulpot mula sa madilim na pasilyo ng malaking mansyon. Isang batang lalaki, gusgusin, madumi ang mga paa, at may bakas ng uling sa mukha ang humahangos na tumatakbo patungo sa kanya. Ang mga mata ng bata ay nanlilisik sa takot at determinasyon. Bago pa man makakilos si Marcus, bumangga ang bata sa kanyang braso. Ang tasa ng kape ay tumilapon sa hangin bago ito bumagsak at nagkabasag-basag sa mamahaling sahig na gawa sa marmol. Ang itim na likido ay kumalat, humalo sa mga piraso ng porselana, tila isang madilim na sining ng pagkawasak. Huwag! Huwag mong inumin! Ang sigaw ng bata, ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng awtoridad na hindi angkop sa kanyang edad. Lumabas si Clara mula sa library. Ang mukha ay namumutla at bakas ang gulat. Agad siyang nag-iba ng anyo. Mula sa pagkagimbal ay naging isang mapang-aping ginang. Guard, kunin niyo ang batang basurang ito. Paano nakapasok ang yagit na ito rito? Habang kinakaladkad ng mga gwardya ang bata palabas, ang mga mata nito ay nanatiling nakakoekta kay Marcus. Walang galit sa mga mata ng bata, kundi isang malalim na habag. Naiwang nakatayo si Marcus sa gitna ng pasilyo, nakatingin sa talsik ng kape sa kanyang sapatos.
Napansin niya ang isang kakaibang bula sa gilid ng natapon na likido. Isang reaksyong hindi normal para sa isang simpleng inumin. Sa gitna ng katahimikan ng mansyong tila naging isang malaking kabaong, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Marcos. Sino ang mas dapat katakutan? Ang kaaway na lantad ang bangis sa kalsada o ang pamilyang nakangiti sa iyo habang dahan-dahang hinahaluan ng lason ang iyong huling pag-asa? Ang bawat hininga ko pala ay may presyong nakatali sa kamatayan. Sa loob ng mahabang panahon, inisip ni Marcos na ang kanyang madalas na pagkahilo at panghihina ay dulot lamang ng katandaan at ng bigat ng trabaho sa kumpanya. Ngunit habang nakatitig siya sa basag na porselana sa sahig, tila bawat piraso nito ay sumasalamin sa unti-unting pagkadurog ng kanyang tiwala sa mga taong tinawag niyang pamilya. Mabilis siyang kumilos bago pa man makabalik ang mga katulong. Kinuha ni Marcos ang kanyang malinis na panyo at maingat na itinubog ito sa natirang likido sa sahig. Isinilid niya ang panyo sa loob ng isang maliit na plastic bag at itinago ito sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aapoy na puot na nagsisimulang maglandas sa kanyang mga ugat. Pumasok si Clara sa silid. Ang kanyang mukha ay nakasuot na naman ng maskara ng pag-aalala. Kuya Marcos, ayos ka lang ba? Ang batang yon, talagang napakawalang galang. Huwag kang mag-alala. Ipinag-utos ko na sa mga security na huwag na siyang pabalikin dito kahit kailan. Halika na, hayaan mo na ang mga katulong na maglinis niyan. Magpahinga ka muna, ikukuha kita ng bagong kape. Tumingin si Marcos sa mga mata ni Clara. Doon niya nakita ang isang uri ng kadiliman na nakatago sa likod ng malambot ng ngiti. Huwag na, Clara. Ang malamig niyang sagot. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Gusto ko munang mapag-isa. Hindi mapakali si Marcos. Nang sumapit ang hapon, sa halip na magpahinga, ay palihim siyang lumabas ng mansyon gamit ang kanyang lumang sasakyan na madalang niyang gamitin. Nagtungo siya sa isang pribadong klinika ng isang kaibigang doktor upang iabot ang sample ng kape. Pagkatapos, dinala siya ng kanyang mga paa sa direksyong itinuro ng mga gwardiya kung saan nila itinapon ang batang si Samuel. Ang amoy ng nabubulok na basura at stagnant na tubig sa kanal ang bumati sa kanya pagdating sa riles ng tren. Ang marangyang sapatos ni Marcos ay lubog sa putik habang naglalakad siya sa pagitan ng mga barong-barong na gawa sa pinagtagpit-tagping yero at plywood. Doon, sa ilalim ng isang puno ng talisay, nakita niya si Samuel. Nakaupo ang bata sa isang lumang gulong. Nililinis ang sugat sa kanyang tuhod gamit ang maruming tubig. Bakit mo ginawa iyon? Ang tanong ni Marcos. Ang kanyang boses ay bumasag sa ingay ng mga batang naglalaro sa paligid. Nagulat si Samuel at agad na tumayo, handang tumakbo. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Marcos, dahan-dahan siyang kumalma. Dahil ayaw kong matulad ka sa nanay ko. Ang mahinang sagot ng bata. Nakita ko ang babaeng yon sa likod ng bahay niyo. May inihalo siyang pulbos sa bote ng gamot mo, katulad ng ginawa ng amo ni nanay bago siya namatay. Isang matandang babae ang lumapit sa kanila. May dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Siya si Manang Elena, ang dating tagapagluto sa mansyon ng mga Chen na tinanggal ni Clara ilang taon na ang nakalilipas. Senyorito Marcos, ang gulat na sambit ng matanda. Ang batang ito, siya ang nagligtas sa inyo. Huwag niyo siyang parurusahan. Wala na siyang magulang. At ang tanging dala niya ay ang katotohanang ayaw pakinggan ng marami. Bumalik si Marcos sa kanyang sasakyan. Ang kanyang isip ay parang isang bagyong hindi humuhupa. Nang sumapit ang gabi, tumunog ang kanyang telepono. Ito ang doktor. Marcos, nakuha na namin ang resulta. Ang kape na ibinigay mo. May halo itong arsenic. Hindi ito sapat para patayin ka agad. Pero kung iinumin mo ito araw-araw, unti-unting hihinto ang paggana ng iyong mga organ
hanggang sa magmukhang natural na kamatayan ang lahat. Nabitawan ni Marcos ang telepono. Napatingin siya sa salamin at nakita ang kanyang sariling refleksyon. Isang lalaking may bilyon-bilyong ari-arian, ngunit walang kahit isang taong tunay na nagmamahal sa kanya sa loob ng sarili niyang bahay. Ang kanyang silid na dati ay simbolo ng kapangyarihan. Ngayon ay tila isang selda na puno ng lason. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa bintana at tinignan ng malayo kung saan naroroon ang madilim na bahagi ng lungsod. Isang plano ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lamang para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa isang paghihiganti na dadaan sa landas ng pagkalinga. Ngunit paano niya mapoprotektahan ang isang bata sa gitna ng isang bahay na pinamamahayan ng mga ahas? At hanggang kailan niya kayang magpanggap na wala siyang nalalaman habang kasalo sa hapag ang babaeng nais siyang ilibing ng buhay? Dito mo ba talaga balak patirahin ang basurang yan, kuya? Baka mamaya ay mawalan tayo ng mga mamahaling gamit dito at magising na lang tayong nanakawan na ng sarili nating mga katulong. Ang boses ni Clara ay parang isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng malawak na sala. Nakatayo siya sa itaas ng hagdanan, nakasuot ng isang mamahaling seda na pantulog, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa batang si Samuel na nakatayo sa tabi ni Marcos. Ang bata ay basang-basa pa mula sa ulan, nanginginig ang mga balikat at mahigpit na nakakapit sa laylayan ng Amerikana ni Marcos. Ang bawat patak ng tubig mula sa maruming damit ni Samuel ay tila isang mantsa sa immaculate na puting marmol ng sahig, isang visual na paalala ng agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. Tumingin si Marcos kay Clara at sa unang pagkakataon, hindi anghel ang nakita niya, kundi isang mapanuring mano nila. Hindi siya magnanakaw, Clara. Siya ang magiging personal na katulong ko. Simula ngayon, dito na siya titira. Sa silid, sa tabi ng library. Ngunit kuya, hindi natin alam kung saan galing ang batang yan. Baka may dala siyang sakit o baka pakawala siya ng mga kalaban mo sa negosyo. Ang pagpapatuloy ni Clara, ang kanyang boses ay tumataas. Bakas ang hindi maitagong inis. Masyado kang mapagtiwala. Hayaan mo na lang akong humanap ng matinong tauhan para sa'yo. Huminga ng malalim si Marcos. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang lason na mas masakit pa kaysa sa arsenic na nakita sa kanyang kape. Desisyon ko ito, Clara. At alam mo namang kapag nakapagdesisyon na ako, wala nang makakabago nito. Kung ayaw mong makita ang batang ito, manatili ka sa iyong silid. Lumingon si Marcos kay Samuel at lumuhod ng bahagya upang maging kapantay ang paningin ng bata. Ang kanyang puso, na dati ay parang bato, ay tila nakaramdam ng isang munting bitak ng habag. Makinig ka sa akin, Samuel. Dito ka mananatili. Pero may mga alituntunin ka na dapat sundin. Huwag kang kukuha ng kahit anong pagkain o inumin na hindi galing sa kamay ni Manang Elena. Huwag kang lalapit kay Clara nang mag-isa. At higit sa lahat, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol sa nakita mo sa likod ng bahay. Tumango si Samuel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may kasamang matinding katapatan. Opo, Sir Marcos. Pangako po. Dinala ni Manang Elena ang bata sa kanyang magiging silid. Isang maliit na kwarto ito, ngunit para kay Samuel, ito ay tila isang palasyo. Bago lumabas ang matandang babae, hinawakan niya ang kamay ni Samuel. Mag-iingat ka, anak. Hindi lahat ng kumikinang sa bahay na ito ay ginto. May mga anino rito na mas madilim pa kaysa sa gabi, sa riles ng tren. Naiwan si Marcos sa kanyang library, nakatitig sa dilim sa labas ng bintana. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang yaman, at ang kanyang buhay ay nakasalalay na ngayon sa isang batang hindi pa marunong magbasa ng maayos. Alam niyang nagsisimula na ang isang laro ng buhay at kamatayan. Sa bawat ngiti ni Clara sa umaga, kailangan niyang matutong ngumiti pabalik habang iniisip
kung paano niya ito pababagsakin nang hindi siya nasasaktan. Samantala, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, napansin ni Samuel ang isang pintong bahagyang nakabukas sa dulo ng pasilyo. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa loob. Ang silid ay puno ng mga laruan, ngunit ang lahat ay nababalot ng alikabok. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng isang mesa ay may isang litrato ng isang batang lalaki na may suot na uniporme sa eskwelahan, nakangiti ng buong ningning. Napatigil ang paghinga ni Samuel. Ang batang nasa litrato ay may suot na isang kwintas, isang maliit na krus na gawa sa kahoy. Ang eksaktong kwintas na kasalukuyang nakatago sa ilalim ng maruming damit ni Samuel, ang tanging alaala na iniwan sa kanya ng kanyang ama bago ito namatay sa isang aksidente sa konstruksyon. Sino ang batang ito sa litrato? At bakit tila ang kanyang kapalaran ay nakagapos sa mga pader ng mansyong ito bago pa man siya ipanganak? Ang sandaling lumapat ang pinto ng mansyon matapos umalis ang sasakyan ni Marcos para sa isang mahalagang pagpupulong ay ang sandaling naglaho ang mapagpanggap ng ngiti sa mga labi ni Clara. Ang katahimikan sa loob ng malawak na bahay ay tila naging isang mabigat na kumot na handang sumakal sa sinumang mahina. Nakatayo si Samuel sa gitna ng sala, hawak ang isang basahan na ibinigay sa kanya ni Manang Elena. Hindi pa man siya nakakakilos, naramdaman na niya ang mabigat na hakbang ni Clara pababa ng hagdanan. Ang bawat tunog ng suot nitong mamahaling tsinelas sa marmol ay tila isang babala. Huwag mong isipin na dahil pinatulog ka rito ay ligtas ka na, munting daga. Ang boses ni Clara ay malamig, puno ng pandidiri. Ang dumi mo ay nakakabit na sa balat mo at kahit anong paligo ang gawin mo, hinding-hindi mo mabubura ang amoy ng basura sa katawan mo. Lumapit si Clara kay Samuel at hinablot ang basahan mula sa kanyang kamay. Itinapon niya ito sa sahig at itinuro ang dulo ng pasilyo. Linisin mo ang buong hagdanan. Gamitin mo ang mga kamay mo para kuskusin ang bawat sulok. At huwag na huwag kang gagamit ng sabon dahil gusto kong maramdaman mo kung gaano kahirap maglinis ng mantsang iniwan ng isang katulad mo. Sa loob ng 4 na oras, lumuhod si Samuel sa matigas na sahig. Ang kanyang mga maliliit na daliri ay nagsimulang mamula at humapdi sa bawat kuskos. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang sakit, naaalala niya ang mukha ni Marcos, ang tanging tao na tumingin sa kanya nang walang halong pandidiri. Dahil sa utang na loob, tinanggap ni Samuel ang lahat ng hirap nang walang reklamo. Alam niyang ito ang presyong kailangan niyang bayaran para manatili sa tabi ng taong nagligtas sa kanya mula sa kalsada. Minsan ay dumaan si Manang Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa bata. Anak, tama na muna yan. Halika rito, may itinago akong tinapay para sa'yo, ang bulong ng matanda. Ngunit bago pa man makalapit si Samuel, biglang sumulpot si Clara mula sa kusina. Elena, hindi ka binabayaran dito para magpakain ng pulubi. Bumalik ka sa trabaho mo kung ayaw mong sumunod sa kanya sa reels ng tren. Ang sigaw ni Clara, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Pagkatapos ay lumingon siya kay Samuel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ikaw, tandaan mo ito. Si Marcos ay mabilis magsawa. Ngayon ay naaawa siya sa'yo. Pero bukas o sa susunod na linggo, kapag na-realize niyang pabigat ka lang, ikaw mismo ang itatapon niya sa labas. Ako lang ang nakakakilala sa kanya, Samuel. At gagawin ko ang lahat para masiguradong mangyari iyon. Sa bawat salita ni Clara, tila may isang malalim na sugat na bumubukas sa puso ni Samuel. Ang gaslighting ni Clara ay nagsisimulang pumasok sa kanyang isipan. Paano kung tama ang babae? Paano kung isang araw ay magising si Marcos at ma-realize na ang isang batang katulad niya ay walang silbi sa mundong ito? Nang sumapit ang hapon, bumalik si Marcos. Agad na nagbago ang anyo ni Clara.
Mabilis niyang kinuha ang basahan mula kay Samuel at hinarap ang kanyang bayaw na may kasamang matamis na ngiti. Kuya Marcus, tignan mo ang batang ito. Ayaw talagang tumigil sa paglilinis kahit pinagpapahinga ko na. Masyado raw siyang nagpapasalamat sa iyo. Tumingin si Marcus kay Samuel, napansin ang namumulang mga kamay ng bata. Bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Clara at bumulong sa kanya, sapat na para marinig din ni Samuel. Kuya, baka kailangan na nating lagyan ng limitasyon ang batang ito. Masyado siyang sumasawsaw sa mga personal na gamit mo. Kanina lang ay nakita ko siyang pumasok sa silid ni Nathan. Ang pagbanggit sa pangalan ng pumanaw na anak ni Marcus ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Ang mukha ni Marcus ay biglang naging seryoso at malamig. Lumingon siya kay Samuel. Ang kanyang mga mata ay puno ng nagtutunggalyang emosyon. Puot, sakit at pagdududa. Samuel, totoo ba ito? Ang tanong ni Marcus. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan para sa bata. Nanginginig ang mga labi ni Samuel. Nais niyang sabihing hindi niya ninanakawan ang alaala ng anak ni Marcus, na ang kwintas na suot niya ang dahilan ng kanyang kuryosidad. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit si Clara sa kanyang likuran at bumulong ng napakahina, isang boses na siya lang ang makakarinig. Isang salita pa, at sisiguraduhin kong sa kulungan ka pupulutin bago sumikat ang araw. Bakit ka pumasok sa silid na yon? Sinabihan na kita, Samuel. Huwag na huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi para sa'yo. Ang boses ni Marcus ay tila isang malalim na dagundong na nagmumula sa kailaliman ng kanyang dibdib. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay isang sugat na kailanman ay hindi naghilom. At ang silid ni Nathan ang nagsisilbing dambana ng kanyang pighati. Ang bawat hakbang ni Marcus patungo sa kanya ay tila nagpapaliit sa mundo ni Samuel hanggang sa maramdaman ng bata ang likod niya na sumadsad sa malamig na pader ng pasilyo. Yumuko si Samuel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sarili niyang mga daliri na nanginginig at puno ng sugat mula sa maghapong pagkayod. Patawad po, Sir Marcus. Hindi ko po gustong kumuha ng kahit ano. Nakita ko lang po na bukas ang pinto. At hindi niya maituloy ang sasabihin. Hindi niya kayang ipaliwanag ang tungkol sa kwintas nang hindi inilalantad ang kanyang sariling pagkatao. Nakita mo, o naghahanap ka ng mapapakinabangan mo? Ang singit ni Clara, ang boses nito ay puno ng lason. Kuya, tignan mo ang mga mata niya, mapandayang bata. Sinabi ko na sa'yo, ang mga batang galing sa kalsada ay laging may nakatagong masamang balak. Tumingin si Marcus sa namumulang mga kamay ni Samuel. Isang mabilis na kislap ng guilt ang dumaan sa kanyang mga mata nang makita ang hirap na pinagdaanan ng bata habang wala siya. Umalis ka na, Samuel. Pumunta ka na sa silid mo. Ayaw ko munang makita ang mukha mo ngayong gabi. Nang sumapit ang hating gabi, ang mansyon ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ngunit sa loob ng silid ni Marcus, isang bagyo ang nagaganap. Ang kanyang mga panaginip ay laging bumabalik sa araw na nawala, si Nathan. Ang tunog ng mabilis na takbo ng sasakyan, ang liwanag ng mga headlight, at ang huling pagkakataon na hinawakan niya ang maliit na kamay ng kanyang anak. Nagising si Marcus na humihingal, ang kanyang katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila nais nitong kumawala sa kanyang tadyang. Tumayo siya upang kumuha ng tubig, ngunit napatigil siya nang makita ang isang maliit na anino sa pintuan ng kanyang silid. Doon ay nakatayo si Samuel. May daladalang isang baso ng tubig at isang piraso ng mainit na pandesal na nakabalot sa tissue. Sir Marcus, narinig ko po kayong sumisigaw. Ayos lang po ba kayo? Ang mahinang tanong ng bata. Walang nagawa si Marcus kundi tanggapin ang baso. Ang tubig ay malamig,
at nakakapagpalamig ng kanyang nag-aapoy na lalamunan. Naupo ang dalawa sa gilid ng kama. Sa gitna ng dilim, tila naglaho ang agwat ng isang bilyonaryo at isang batang yagit. Si Nathan. Siya ang anak ko. Ang simula ni Marcus, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyong matagal na niyang ibinaon. Gusto niya rin ng pandesal. Tuwing umaga, bago ako pumasok sa opisina, sabay kaming kumakain sa kusina. Pero nawala siya dahil sa isang aksidente. Isang pagkakamaling hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Tumingin si Samuel kay Marcus ng may malalim na pag-unawa. Ang tatay ko rin po nawala sa isang aksidente. Sabi ni nanay, ang mga taong mahal natin ay hindi talaga nawawala. Nagiging mga bituin lang sila para gabayan tayo kapag madilim ang daan. Ang nabuo sa pagitan ng dalawa. Sa unang pagkakataon, hinawakan ni Marcus ang balikat ni Samuel, isang simpleng haplos na puno ng pagkalinga. Napagtanto ni Marcus na sa loob ng bahay na ito, na puno ng ginto at kristal, ang batang ito na wala ni isang sentimo ang siyang tanging nakakaunawa sa kanyang tunay na pangangailangan. Bago bumalik si Samuel sa kanyang silid, iniwan niya ang piraso ng tinapay sa tabi ni Marcus. Kainin niyo po ito, sir. Puno po yan ng pag-asa. Nang makaalis ang bata, napansin ni Marcus ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ni Samuel sa sahig. Pinulot niya ito. Ito ay isang lumang ID card, kupas na ang litrato at halos hindi na mabasa ang pangalan. Ngunit nang makita ni Marcus ang logo sa kanto ng card, naramdaman niya ang isang matinding dagok sa kanyang dibdib. Ito ay ang ID ng isang manggagawa mula sa kanyang sariling kumpanya ng konstruksyon. Ang taong namatay sa aksidenteng pilit niyang itinago, 10 taon na ang nakalilipas. Ang batang kinukupkup niya, ang batang nagliligtas sa kanya mula sa lason, ay ang anak ng lalaking pinagkaitan niya ng katarungan. Ang nakasulat sa kupas na ID card ay parang isang apoy na unti-unting sinusunog ang budhi ni Marcus. Arturo Macarayeg Mason Chen Realty. Bawat letra ay tila bumibigkas ng isang sumpa na matagal na niyang ibinaon kasama ng mga haligi ng kanyang pinakamataas na gusali. 10 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng aksidente sa kanyang construction site dahil sa paggamit ng mahinang klase ng materyales na inaprubahan ni Clara bilang head ng procurement. Namatay si Arturo upang protektahan ang kumpanya at para pagtakpan ang pagkakamali ni Clara, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na linisin ang lugar at bayaran ang pamilya ng biktima para manahimik. Ngunit ang pera ay hindi kailanman nakarating sa asawa ni Arturo. Ngayon, ang anak ng lalaking iyon ay nasa ilalim ng kanyang bubong. Tinatanggap ang lahat ng pang-aabuso at nililigtas pa ang kanyang buhay. Ang ironya ng pagkakataon ay isang mapait na lasa na hindi maialis sa lalamunan ni Marcus. Habang nagugulumihanan si Marcus sa loob ng kanyang kwarto, isang palihim na operasyon naman ang nangyayari sa ibaba ng mansyon. Alam ni Samuel na hindi magiging ligtas si Marcus hanggat nasa paligid si Clara. Sa tulong ni Manang Elena, naisip nilang kailangan nilang makahanap ng ebidensya ng tunay na ginagawa ng babae sa mga gamot ni Marcus. Anak, delikado ang gagawin mo. Ang babala ni Manang Elena habang iniaabot kay Samuel ang isang maliit na flashlight. Ang matandang babae ay nanginginig din sa kaba. Kapag nahuli ka ni Clara na pumapasok sa kanyang kwarto, hindi lang pagbubugbog ang aabutin mo. Papapatay ka ng babaeng yan. Kailangan ko po itong gawin, Manang. Si Sir Marcus ang nagbigay sa akin ng tirahan. Ito na lang po ang paraan ko para makabayad sa kanya. Ang buong tapang na sagot ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng utang na loob. Nang marinig nila ang paghilik mula sa silid ng mga kasambahay at ang katahimikan ng buong bahay, dahan-dahang umakyat si Samuel patungo sa silid ni Clara. Ang bawat hakbang niya sa sahig
na gawa sa kahoy ay maingat na binabalanse upang hindi makalikha ng ingay. Ang pinto ng kwarto ni Clara ay bahagyang nakabukas dahil paborito nitong natutulog nang may nakakapasok na malamig na hangin mula sa pasilyo. Pumasok si Samuel. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Clara ay nakakahilo at tila nakakasakal. Ginamit ng bata ang maliit na liwanag ng flashlight upang hanapin ang vanity table kung saan madalas ayusin ni Clara ang kanyang mga gamit. Tumingin siya sa mga drawer. Una, ikalawa, ikatlo. Ang lahat ay puro mga pampaganda at alahas. Ngunit napansin niya ang isang magandang vase ng mga pekeng bulaklak sa gilid ng mesa. Nang subukan niyang alisin ang mga bulaklak, natuklasan niya ang isang lihim na lalagyan sa ilalim nito. Isang maliit na garapon na walang label ang nakatago roon. Sa loob nito ay may mapuputing pulbos. Bago pa man makakilos si Samuel para kunin ang garapon, napansin niya ang pagbabago ng liwanag sa silid. Ang anino ng isang tao ay unti-unting nabuo sa pader. Bumilis ang tibok ng puso ni Samuel, pinatay niya agad ang flashlight at yumuko sa ilalim ng mesa. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob sa banyo ay sinundan ng paglabas ni Clara na nakasuot ng bathrobe. Naglakad ito patungo sa mesa. Halos masagi na nito ang braso ni Samuel na nakatago sa dilim. Umupo si Clara, nagsuklay ng buhok at bumuntong hininga. Malapit na, Arturo. Ang bulong ni Clara sa sarili. Habang nakatitig sa salamin, ang kanyang ngiti ay nakakatakot. Malapit na kaming sumunod sa'yo. Natigilan si Samuel, ang pangalan ng kanyang ama. Bakit alam ng babaeng ito ang pangalan ng kanyang ama? Ngunit ang pagkagulat ng bata ay naputol nang may marinig siyang isang mahinang ingay mula sa kanyang tagiliran. Ang kanyang tuhod ay tumama sa isang tumpok ng mga magazine na nakasalansan sa ilalim ng mesa. Ang mga papel ay dumausdos at lumikha ng isang bahagyang kaluskos. Napatigil sa pagsusuklay si Clara. Ang kanyang mga mata sa salamin ay dumiretso sa ilalim ng mesa kung saan nakatago ang bata. Dahan-dahan niyang inibaba ang suklay. Ang kanyang boses ay malamig at tila nagbabanta. May daga pala na nakapasok sa kwarto ko. Akala mo ba ay hindi ko alam na narito ka? Ang boses ni Clara ay tila isang malamig na hanging umiihip sa batok ni Samuel. Ramdam ng bata ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo habang nakasiksik siya sa ilalim ng vanity table. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbabadyang magbunyag ng kanyang kinalalagyan. Ngunit bago pa man mahablot ni Clara ang buhok ni Samuel, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Clara, gising ka pa ba? Ang boses ni Marcos ay nanggagaling sa labas, seryoso at walang emosyon. Natigilan si Clara. Agad siyang tumayo, inayos ang kanyang bathrobe at mabilis na itinago ang garapon ng pulbos pabalik sa ilalim ng vase. Oo, kuya, sandali lang. Ang sigaw niya habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa ilalim ng mesa na may halong pagbabanta. Huwag kang lalabas dyan. Ang bulong niya sa dilim bago binuksan ang pinto habang abala si Clara sa pakikipag-usap kay Marcus tungkol sa isang emergency meeting bukas. Mabilis na gumapang si Samuel palabas sa kabilang panig ng mesa at nagtago sa likod ng mahabang kurtina. Nang lumabas ang dalawa sa silid upang magtungo sa library, doon lang nakahinga ng maluwag ang bata. Mabilis siyang tumakas. Bit-bit ang isang piraso ng ebidensya na hindi napansin ni Clara. Isang maliit na papel na nakasingit sa ilalim ng garapon. Kinabukasan, nag-utos si Marcos ng isang formal na hapunan. Ang mahabang mesa na gawa sa nara ay napalilibutan ng mga mamahaling kubyertos. Ngunit ang hangin sa loob ng dining room ay tila puno ng kuryente. Nakaupo si Marcos sa dulo, mukhang mas maputla at mas mahina kaysa sa dati. Sa tabi niya ay si Clara na nagpapanggap na isang mapagmahal na kapatid, habang si Samuel naman ay nakatayo sa likuran ni Marcos
bilang kanyang tagapaglingkod. Kuya, tignan mo ang sarili mo. Halos hindi mo na maubos ang sopas mo, ang sabi ni Clara, habang dahan-dahang isinasali ng isang baso ng juice para kay Marcos. Kailangan mong uminom ng mas maraming bitamina. Ako na ang mag-aayos ng mga gamot mo mamaya. Tumingin si Marcos kay Clara, isang tingin na tila tumatagos sa kaluluwa ng babae. Salamat Clara. Napakaswerte ko na narito ka para alagaan ako. Kung wala ka, baka matagal na akong kinuha ng mga anino. Ang naganap ng kuhanin ni Marcos ang kamay ni Clara at pisilin ito ng mahigpit. Sa paningin ng iba, ito ay isang kilos ng pasasalamat. Ngunit para kay Marcos, ito ay ang paghawak sa kamay ng kamatayan upang masiguro na hindi ito makakatakas. Napansin ni Marcos ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Clara. Bakit ka nanginginig, Clara? May kinatatakutan ka ba? Ang tanong ni Marcos. Ang boses ay mahinahon ngunit puno ng nakatagong panganib. Wala kuya. Pagod lang marahil. Ang sagot ni Clara, pilit na ibinabalik ang kanyang mamongiti. Lumingon si Marcos kay Samuel. Samuel, kuhanin mo ang bagong gamot na ibinigay sa akin ni Clara sa aking silid. Gusto kong inumin ito ngayon din, sa harap ng aking pamilya. Napatigil si Clara sa kanyang pagkain. Ang kanyang kutsara ay tumama sa porselanang plato na lumikha ng isang matinis na tunog na tila isang hudyat ng digmaan. Ngayon na? Pero kuya, pagkatapos na lang dapat ng hapunan. Gusto ko ngayon, Clara. Ang diin ni Marcus. Umalis si Samuel at bumalik na may dalang isang maliit na baso ng tubig at isang tableta. Ngunit bago ito maibigay kay Marcus, sadyang natabig ni Marcus ang kamay ng bata. Ang tableta ay nahulog sa sahig at sa isang mabilis na pagkakataon, ang aso ng mansyon na nasa ilalim ng mesa ay mabilis na sinunggaban at nilunok ang gamot. Walang nakagalaw. Ang lahat ay nakatingin sa hayop. Sa loob ng ilang minuto, ang aso ay nagsimulang gumaralgal ang hininga at unti-unting nanghina ang mga binti hanggang sa bumagsak ito sa marmol. Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang malaking kabaong. Tumingin si Marcos kay Clara. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Mukhang kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa mga bitamina na ibinibigay mo sa akin, Clara. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang malakas na katok sa pinto ang narinig. Ang security guard ay pumasok, mukhang balisa. Senyorito Marcos, may isang lalaki sa labas. Sinasabi niyang siya ang tunay na abogado ni Arturo Macaraeg. At may dala siyang huling testamento na magpapabago sa lahat. Namilog ang mga mata ni Clara sa takot. Habang si Samuel naman ay napahawak sa kanyang kwintas. Ang lihim ng nakaraan ay hindi na lamang isang bulong. Ito ay isa ng sigaw na handang gumuho sa buong pundasyon ng pamilya Chen. Sino ang nagpadala sa iyo rito? Wala kaming kailangang abogado mula sa mga patay. Ang tili ni Clara ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng dining room. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding takot. Nakatayo siya sa tabi ng mesa, ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa puting tela ng tablecloth hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa paanan nila, ang aso ay nananatiling walang kibo sa malamig na marmol, isang tahimik na saksi sa lason na dapat sana ay nasa loob na ng katawan ni Marcos. Pumasok ang isang lalaking may edad na, suot ang isang kupas ngunit malinis na Amerikana. Bitbit niya ang isang luma at punit-punit na leather na folder. Ang kanyang mga mata na nakatago sa likod ng makapal na salamin ay dumiretso kay Marcos. Ako si Attorney Ramos, ang huling taong nakausap ni Arturo Macaraeg bago siya aksidenteng pumanaw 10 taon na ang nakalilipas. At hindi ako narito para sa pera, kundi para sa isang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa ilalim ng inyong mga gusali. Nararamdaman ni Marcos ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat tibok ng kanyang puso
ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang budhi. Tumingin siya kay Samuel na ngayon ay nakatayo sa isang sulok. Ang maliit na mukha ay namumutla habang nakikinig sa pangalan ng kanyang ama. Ang bata ay tila isang estatwa ng pighati. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghahanap ng kasagutan sa gitna ng mga taong itinuring niyang tagapagligtas. 10 taon. Ang simula ni Attorney Ramos habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang hatol ng korte sa loob ng tahimik na silid. Iniwan ni Arturo ang mga dokumentong ito sa akin. Hindi siya namatay dahil sa pagkakamali niya. Namatay siya dahil alam niya ang tungkol sa mga substandard na materyales na binibili ni Clara Chen para sa mga proyekto ng Chen Realty. At meron siyang mga pirmadong resibo at mga liham na nagpapatunay na alam mo ang lahat ng ito, Marcos. Pinili mong patahimikin ang pamilya niya kapalit ng inyong pangalan. Samban mo ba mo? Ang naganap ng dahan-dahang lumapit si Samuel sa mesa. Inabot ng bata ang isa sa mga dokumento. Isang sulat kamay na tala mula sa kanyang ama. Ang mga letra ay magaspang, ngunit puno ng pagmamahal. Doon ay nakasulat ang pangako ng kanyang ama na bibilhan siya ng bagong sapatos pagkatapos ng proyektong yon. Niyakap ni Samuel ang papel sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay tahimik na pumatak. Binabasa ang tuyong tinta ng nakaraan. Totoo ba ito, Sir Marcos? Ang tanong ni Samuel. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang, ngunit mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Kayo po ba? Ang dahilan kung bakit hindi na nakauwi si tatay. Hindi makatingin ng diretso si Marcos. Ang lalamunan niya ay tila puno ng bubog. Ang bawat alaala ng kanyang tagumpay sa negosyo ay naging isang malaking kasalanan. Sa kabilang dako, si Clara ay biglang tumawa ng mapait, isang tunog na tila nagmumula sa isang taong nawalan na ng katinuan. At ano naman ngayon? Ang hiyaw ni Clara. Ginawa natin ang dapat gawin para sa pamilya. Marcos, huwag kang magmalinis. Ikaw ang nag-utos na bayaran ng asawa niya para manahimik. Tayong dalawa ang pumatay sa ama ng batang yan. Napatigil ang lahat nang biglang bumagsak si Marcos sa kanyang upuan. Hawak ang kanyang dibdib. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa anumang lason. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihingalo, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang palad. Si Samuel, kahit sa gitna ng puot at sakit, ang bata ay hindi bumitaw. Sir Marcos, wag po. Ang tangis ni Samuel, ngunit si Attorney Ramos ay may huling ibinunyag na nagpatahimik sa buong mansyon. May isa pa kayong hindi alam, ang aksidenteng pumatay kay Arturo. Hindi iyon aksidente. May nakakita sa isang babaeng nagputol ng kable ng elevator sa construction site bago ang insidente. At ang babaeng iyon ay hindi si Marcos. Lumingon ang lahat kay Clara. Ang kanyang nangiti ay biglang naglaho, napalitan ng isang anyo ng purong kasamaan. Kung hindi ko makuha ang kumpanyang ito sa pamamagitan ng lason, kukunin ko ito sa pamamagitan ng apoy. Bago pa man makakilos ang sinuman, napansin ni Samuel ang isang kakaibang amoy na nagmumula sa ilalim ng mesa. Isang amoy ng gasolinang unti-unting kumakalat sa buong silid. Sino ang tunay na halimaw sa likod ng trahedyang ito? At kakayanin ba ni Samuel na iligtas ang taong naging dahilan ng pagkaulila niya habang ang buong mansyon ay nakahanda ng maging isang malaking impyerno? Kung hindi mapapa sa akin ang yaman na ito, mas gugustuhin ko pang makita itong maging abo. Ang hiyaw ni Clara ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw sa buong mansyon. Sa isang mabilis na kilos, itinapon niya ang isang lighter sa ilalim ng mesa kung saan nakatago ang mga lalagyan ng gasolina na matagal na niyang inihanda. Agad na kumalat ang apoy sa mamahaling carpet. Ang mga dila ng apoy ay tila mga demonyong sumasayaw. Mabilis na tinutupok ang lahat ng kanilang dinaraanan. Ang silid kainan ay biglang naging isang impyerno.
Ang init ay nakakapaso at ang usok ay nagsimulang sumakal sa kanilang mga baga. Si Attorney Ramos ay mabilis na tumakbo palabas upang tumawag ng tulong, habang si Clara naman ay tumayo sa gitna ng apoy. Ang kanyang tawa ay puno ng kabaliwan. Para sa kanya, ito na ang huling pagtatanghal ng kanyang paghihiganti. Si Marcos ay nananatiling nakaupo, tila nawalan na ng lakas dahil sa pinagsamang sakit ng katotohanan at atake sa puso. Ang kanyang paningin ay lumalabo at ang huling imahe na nakikita niya ay ang umiiyak na mukha ni Samuel. Sa sandaling iyon, ang galit at poot sa puso ni Samuel ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang mas malakas na damdamin, ang awa. Hindi niya makakalimutan ang gabi na nagising si Marcos mula sa bangungot at ang mainit na piraso ng pandesal na ibinigay niya. Sa kabila ng lahat ng kasalanan, si Marcos ang unang tao na nagbigay sa kanya ng isang tahanan. "Sir Marcos, kailangan na po nating umalis dito." Ang sigaw ni Samuel habang pilit na inaangat ang mabigat na braso ng lalaki. Ngunit si Marcos ay halos wala ng malay. "Iwanan mo na ako rito, Samuel. Ito na ang kabayaran sa mga kasalanan ko." Ang mahinang bulong ni Marcos. Hindi po ito ang paraan." Ang sagot ng bata, ang kanyang mga luha ay humahalo sa uling sa kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, isang bahagi ng nasusunog na kisame ang bumagsak na humarang sa kanilang daanan palabas. Napapalibutan na sila ng apoy. Niyakap ni Samuel si Marcos ginamit ang kanyang maliit na katawan para protektahan ang lalaki mula sa umiinit na hangin. Ngunit ang apoy ay hindi ang tanging panganib. Sa pamamagitan ng usok, nakita ni Samuel si Clara na may hawak na isang piraso ng kahoy na nag-aapoy. Dahan-dahan itong lumalapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, handang tapusin ang sinimulan niya. Nang malapit nang sumuko ang lahat, biglang bumukas ang isang lihim na pinto sa likod ng malaking cabinet. Lumabas si Manang Elena. Basang-basa ang kanyang buhok at may dalang isang balde ng tubig. "Dito tayo." May lihim na daanan ang mga tiyen para sa mga ganitong pagkakataon. Tinulungan ni Manang Elena si Samuel na buhatin si Marcos patungo sa madilim na pasilyo. Bago sila tuluyang makatakas, lumingon si Samuel at nakita niya si Clara. Nakatayo sa gitna ng apoy, ang kanyang mamahaling damit ay unti-unting tinutupok. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi isang malalim na kalungkutan. Isang huling tingin ng pagsisisi bago siya tuluyang lamunin ng mga naglalagablab na alaala ng mansyon. Nakalabas sila sa likod bahay, humihingal at nababalot ng uling. Ang tunog ng mga sirena ng bumbero at ambulansya ay papalapit na. Habang nakahiga si Marcos sa damuhan, hinawakan niya ang kamay ni Samuel. "Patawad, anak." Ang huling salita ni Marcos bago siya tuluyang mawalan ng malay. Dinala si Marcos sa ospital. Ang kanyang kondisyon ay kritikal. Naiwan si Samuel sa labas. Mag-isa na naman. Ang mansyon na naging kanyang kanlungan ay ngayon ay isang sunog na istruktura lamang. Ang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa ay nasa bingit ng kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan at pagkalito, isang tanong ang bumabagabag sa isipan ng bata. Kapag nawala si Marcos, saan na siya pupulutin? Paano niya sisimulan muli ang buhay kung ang lahat ng kanyang nakilala ay naging abo na lamang? Sa mundong binuo ko ng puot at salapi, isang batang walang sapatos ang naging aking huling sandigan. Ang bawat paghinga ni Marcos ay tila isang pakikipagbuno sa libu-libong karayom na nakabaon sa kanyang baga. Sa loob ng puting silid ng intensive care unit, ang tanging tunog na naririnig ay ang ritmo ng makinang nagbibigay sa kanya ng hiram na buhay, isang mahina at pantay na ugong na tila bumibilang sa bawat segundong lumilipas. Ang amoy ng antiseptic ay nakakahilo, isang paalala na ang lahat ng kanyang karangyaan ay walang silbi sa harap ng kamatayan. Dahan-dahang iminulat ni Marcos ang kanyang mga mata.
Ang unang imahe na bumungad sa kanya ay hindi ang kanyang mga abogado, hindi ang kanyang mga kasosyo sa negosyo, kundi si Samuel. Ang bata ay nakaupo sa isang matigas na selyang plastik sa sulok ng silid. Ang maliit na ulo ay nakasandal sa pader habang mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng uling na hindi lubos na nalinisan at ang kanyang mga kamay ay balot ng puting benda. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Marcos sa kanyang puso. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding hiya. Ang batang ito, na ninakawan niya ng ama at pinagkaitan ng katarungan, ay siya ring batang tumangging iwanan siya sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ang utang na loob na dapat ay kay Marcos ay naging isang napakabigat na pasanin para sa matandang bilyonaryo. Siya na ngayon ang may utang. Naramdaman ni Samuel ang paggalaw ni Marcos. Agad siyang nagising at lumapit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sir Marcos, gising na po kayo. Tatawag po ako ng nurse. Ang masayang bulong ng bata. Hinawakan ni Marcos ang kamay ni Samuel. Isang mahina at nanginginig na hawak. Huwag muna, anak. Manatili ka lang dito. Bakit mo ginawa yon, Samuel? Bakit mo ako iniligtas matapos mong malaman ang totoo tungkol sa tatay mo? Ang tanong ni Marcos. Ang boses ay pira-piraso at halos hindi marinig. Tumingin si Samuel kay Marcos nang may purong katapatan. Sabi po ni Manang Elena, ang galit daw po ay parang apoy. Kung hindi mo papatayin, pati ikaw ay matutupok. Noong nakita ko po kayong nahihirapan sa loob ng mansyon, hindi ko na po naisip ang nakaraan. Ang nakita ko lang po ay ang taong nagbigay sa akin ng mainit na higaan at pagkain noong walang-wala ako. Masama po ba ang magpatawad, sir? Ang nabuo ng ilapit ni Samuel ang isang basong may tubig at dahan-dahang pinainom si Marcos gamit ang isang straw. Ang simpleng pagkilos na ito, ang pagkalinga ng isang bata sa isang makapangyarihang tao, ay tila isang seremonya ng paghihilom. Sa bawat higop ng tubig, tila dahan-dahang nahuhugasan ng dumi sa kaluluwa ni Marcos. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Pumasok si Attorney Ramos sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso at bakas ang pag-aalala. Marcos, mabuti at gising ka na. May kailangan kang malaman tungkol sa sunog. Nasaan si Clara? Ang tanong ni Marcos. Hindi nahanap ang kanyang katawan sa loob ng mansyon, Marcos. Ang sagot ng abogado. Natagpuan ng mga bumbero ang isang bukas na bintana sa likod na bahagi bago pa tuluyang gumuho ang kisame. At may mas malalang balita. Ang mga dokumentong pirmado mo bago ang sunog, ang mga papeles na naglilipat ng iyong kapangyarihan kay Clara ay hindi nasunog. Ang kanyang abogado ay kasalukuyang nasa korte ngayon upang ideklara kang incapacitated at kunin ang kontrol sa lahat ng iyong ari-arian. Namilog ang mga mata ni Samuel sa takot. Ibig sabihin po ba, wala na tayong babalikan? Tumingin si Marcos sa labas ng bintana. Sa malawak na lungsod na dati ay pakiramdam niya ay pag-aari niya. Ngayon, wala na siyang mansyon, wala na siyang kumpanya, at may isang kaaway siyang nagtatago sa dilim, handang bumalik para sa huling pagtutuos. Hindi pa tapos ang lahat, Samuel. Ang deklara ni Marcos, habang unti-unting bumabalik ang talas sa kanyang mga mata. Maaring nakuha niya ang aking yaman, pero hindi niya nakuha ang aking buhay. At sa pagkakataong ito, hindi na ako lalaban para sa pera. Lalaban ako para sa katarungan ng iyong ama. Eksaktong sa sandaling iyon, isang misteryosong buke ng mga bulaklak ang iniwan ng isang nurse sa tabi ng kama ni Marcos. Walang nakasulat na pangalan, ngunit sa loob ng mga bulaklak ay may nakatagong isang maliit na botelya ng gamot. Ang eksaktong gamot na ginamit ni Clara para lasunin si Marcos. Isang mensahe ang nakadikit dito. Hindi pa tayo tapos, kuya. Ang impyerno ay hindi lang sa loob ng mansyon. Wala ka ng kapangyarihan dito, Mr. Chen.
Ang bawat pirma mo sa mga dokumentong yon ay naging hudyat ng iyong sariling pagbagsak. Sa mata ng batas, ikaw ay isang taong wala ng katinuan para humawak ng bilyon-bilyong ari-arian. Ang boses ni Attorney Velez, ang matalim at walang pusong abogado ni Clara, ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid sa ospital. Nakatayo siya sa paanan ng kama ni Marcos, suot ang isang mamahaling Amerikana na tila nanunuya sa abang kalagayan ng dating hari ng real estate. Inilapag niya ang isang bundle ng mga papeles sa ibabaw ng kumot ni Marcos, mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng bank accounts, ang kumpanya at maging ang mga natitirang lupain ni Marcos ay nasa ilalim na ng temporary receivership ni Clara. Nakatitig lamang si Marcos sa mga papeles. Ang kanyang mga kamay na dati ay pumipirma ng mga deal na nagkakahalaga ng bilyon ay nanginginig na ngayon habang pilit na inaabot ang isang baso ng tubig. Ang ironya ay tila isang mapait na lason. Ang taong nagtayo ng pinakamalalaking gusali sa bansa ay wala man lang ngayong matuluyan na sariling bahay. Ang kanyang silid sa ospital, na dati ay isang marangyang suite, ay inilipat na sa isang pampublikong ward dahil pinutol na ng kumpanya ang pondo para sa kanyang pagpapagamot. I can't believe this! Ang mahinang bulong ni Marcos. Ang boses ay puno ng pait. I built that company from nothing. And now, my own signature is being used to lock me out of my own life. You should have been more careful, Kuya Marcos. Ang dugtong ni Attorney Velez na ginamit ang tawag na kuya sa isang mapang-asar na tono. Si Clara ay nag-aalala lang sa'yo. Gusto niya lang na magpahinga ka na habang buhay. Iminumungkahi namin na pirmahan mo na ang voluntary commitment papers para sa isang mental wellness facility sa Tagaytay. Doon, hindi ka na mag-aalala sa kahit ano. Isang mabilis na kilos ang bumasag sa mapang-aping hangin sa silid. Si Samuel, na kanina pa nakikinig sa isang sulok, ay lumapit at hinarangan ng abogado. Ang maliit na bata ay tumingala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Umalis na kayo. Hindi baliw si Sir Marcos. Kayo ang mga magnanakaw. Umalis ka nga rito, batang lansangan. Ang pandidiri ni Velez, sabay tulak ng bahagya sa balikat ni Samuel. Huwag mong dungisan ang Amerikana ko. Naramdaman ni Marcos ang isang matinding bugso ng emosyon. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa batang muli na namang inaapi sa harap niya. Sa gitna ng kanyang kahinaan, pilit na bumangon si Marcos at hinawakan ang braso ni Samuel. Huwag mo siyang itutulak, Velez. Maaring nakuha niyo ang pera ko, pero hindi niyo makukuha ang dangal ko. Ang naganap ng ilabas ni Samuel, mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na rosaryo na gawa sa plastik. Ang tanging bagay na naisalba niya mula sa sunog, maliban sa kwintas ng kanyang ama. Inilagay niya ito sa palad ni Marcos. Sir, sabi po ni Manang Elena, kapag wala na tayong masandigan sa lupa, tumingin daw po tayo sa langit. Hindi po tayo pababayaan. Napaluha si Marcos habang hinahawakan ng maliit na rosaryo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit niya kay Clara ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya kay Attorney Ramos. Nakakapasok lang, bit-bit ang isang lumang laptop. Marcos, may nakita kami sa mga files ni Arturo na hindi napansin ni Clara. Ang bulong ni Ramos habang pilit na itinatago ang screen mula sa paningin ni Velez. Ang substandard na materyales, hindi lang yon para makatipid. May isang offshore account kung saan ipinapadala ni Clara ang mga kickback. At ang account na iyon ay nakapangalan sa isang taong hindi mo inaasahan. Sino? Ang tanong ni Marcos. Bago pa makasagot si Ramos, biglang namatay ang mga ilaw sa buong ward. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa pasilyo ay narinig, kasunod ng isang malakas na kalabog ng pinto. Isang boses ng babae na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa ang narinig mula sa intercom ng ospital. Marcos, Samuel, nahanap ko na kayo.
Hindi niyo ba alam? Ang ospital na ito ay isa rin sa mga proyektong itinayo ko gamit ang mahinang semento. Sigurado ba kayong ligtas ang mga pader na kinalalagyan niyo ngayon? Ang bawat hibla ng takot ay bumalik sa puso ni Samuel. Hindi pa tapos ang halimaw. At sa pagkakataong ito, ang buong gusali mismo ang maaaring maging kabaong nila. Akala mo ba ay ikaw ang hari? Sa simula pa lang, Marcus, ikaw na ang nakatakdang maging alay sa altar ng sarili mong kasakiman. Ang boses ni Clara mula sa intercom ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng ward, ang tanging nagbibigay ng kaunting liwanag ay ang asul na screen ng laptop ni Attorney Ramos. Ang bawat anino sa pader ay tila nagiging isang halimaw na handang sumakmal sa kanila. Naramdaman ni Marcus ang bahagyang pagyanig ng sahig, isang mahina ngunit nakakatakot na panginginig na tila nagmumula sa kailaliman ng pundasyon ng ospital. Ang bawat bitak sa semento na dati ay hindi napapansin ay tila mga luhang dumadaloy sa mukha ng isang gusaling malapit ng sumuko. "Huwag kayong matatakot, Sir Marcus. Narito po ako." Ang bulong ni Samuel. Naramdaman ni Marcus ang maliliit na daliri ng bata na humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Ang init ng balat ni Samuel ay ang tanging nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya. Na sa kabila ng lahat ng laso na tapoy, may isa pang pusong tumitibok para sa kanya. Mabilis na kumilos si Manang Elena. Kinuha niya ang kanyang lumang rosaryo at isang maliit na kandila mula sa kanyang bag. Ang tunog ng pagkiskis ng posporo ay bumasag sa katahimikan at ang maliit na apoy na sumulpot ay nagbigay ng isang madilaw at sumasayaw na liwanag sa kanilang mga mukha. "Marcus, tignan mo ito." Ang tawag ni Attorney Ramos, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. "Ang offshore account na sinasabi ko, hindi ito nakapangalan kay Clara. Nakapangalan ito sa iyong yumaong kapatid, si Arthur. Pero ang petsa ng mga transaksyon ay nagsimula lamang 2 taon matapos siyang ideklarang patay." Natigilan si Marcus. Ang kanyang kapatid na si Arthur ay namatay sa isang aksidente sa dagat. Isang trahedyang naging dahilan kung bakit kinupkop niya si Clara. "Ibig mong sabihin, buhay si Arthur?" "Hindi, Marcus." Ang sagot ni Manang Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait habang inilalabas ang isang lumang talaarawan mula sa kanyang tapis. "Buhay ang galit ni Clara dahil sa ginawa mo kay Arthur. Hindi mo alam, bago mamatay si Arthur, nalaman niya ang tungkol sa pagnanakaw mo sa kanyang mga ideya sa arkitektura. Pinilit mo siyang manahimik. Ang lahat ng ito, ang pagpapakasal niya sa iyo bilang bayaw, ang pag-aalaga sa iyo, ay isang mahabang paghahanda para sa kanyang paghihiganti. At ang offshore account, ginagamit niya ang pangalan ni Arthur para palabasin na ikaw ang nagnanakaw sa sarili mong kumpanya, ang naganap ng haplusin ni Manang Elena ang buhok ni Samuel. Ang batang ito, si Samuel, hindi lang siya anak ng isang mason. Si Arturo Macaraeg, ang kanyang ama, ay ang tanging saksi sa huling gabi ni Arthur Chen. Bago namatay ang kapatid mo, may iniwan siyang sulat kay Arturo. Isang sulat na maglilinis sa pangalan mo at maglalantad sa tunay na mukha ni Clara. Iyan ang dahilan kung bakit pinapatay ni Clara ang pamilya ni Samuel. Hindi dahil sa semento, kundi dahil sa katotohanang hawak nila. Naramdaman ni Marcos ang isang matinding pagsisisi. Ang lahat ng kanyang tinayong gusali ay tila mga monumento ng kanyang sariling pagkakamali. Nasaan ang sulat, Elena? Nasa loob ng kwintas ni Samuel. Ang mahinang sagot ng matanda. Dahan-dahang hinawakan ni Samuel ang maliit na krus sa kanyang leeg. Ang kahoy nito ay selyado ng isang espesyal na wax. Sa gitna ng dilim, habang ang tunog ng papalapit na mga yabag ng mga tauhan ni Clara ay naririnig sa pasilyo, alam ni Samuel na hawak niya ang susi sa kaligtasan ni Marcos. Ngunit ang pinto ng ward ay biglang bumukas ng malakas
Tumama ang hawakan nito sa pader na lumikha ng isang nakabibinging ingay. Nakatayo roon si Clara. May hawak na flashlight na ang liwanag ay tumama diretso sa mga mata ni Marcus. Ang kanyang nangiti ay hindi nangiti ng isang tao. Ito ay isang nangisi ng tagumpay. Ibigay mo sa akin ang kwintas, Samuel. Ang utos ni Clara. Ang boses ay tila isang bulong ng ahas. Ibigay mo sa akin at hahayaan ko silang mabuhay ng kahit ilang minuto pa bago gumuho ang kisameng ito. Tumingin si Samuel kay Marcus, pagkatapos ay sa kwintas. Ang huling alaala ng kanyang ama ay ang tanging sandata nila laban sa babaeng pumatay sa kanyang kinabukasan. Kakayanin ba niyang isuko ang huling koneksyon niya sa kanyang magulang para iligtas ang taong naging dahilan ng kanilang paghihirap? Subukan mong hawakan ang batang iyan at makikita mo kung sino talaga ang demonyo sa pamilyang ito. Ang sigaw ni Marcus ay tila nagpalakas sa pundasyon ng silid. Sa kabila ng kanyang panghihina, pilit niyang inangat ang kanyang katawan mula sa kama, nakaharang sa pagitan ni Clara at ni Samuel. Ang liwanag ng flashlight na hawak ni Clara ay nagpamukha sa mukha ni Marcus na maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyon na matagal nang nawala. Ang bilyonaryong sanay mag-utos ay ngayon ay nakikipaglaban hindi para sa kanyang pera, kundi para sa buhay ng isang yahagit na mas mahal pa niya kaysa sa anumang yaman. Tumawa ng mapakla si Clara. Ang tapang mo naman ngayon, kuya. Pero tingnan mo ang sarili mo. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng pangalan. Ikaw ay isa na lamang matandang malapit ng mamatay. Ibigay mo na sa akin ang kwintas, Samuel. Ayaw mo bang makasama muli ang iyong ama? Nanginginig ang mga kamay ni Samuel habang nakahawak sa kahoy na krus. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang balaraw na tumutusok sa kanyang batang isipan. Naisip niya ang kanyang ina na namatay sa sakit dahil wala silang pambili ng gamot at ang kanyang ama na inililibing ng walang hustisya. Ang galit ay muling bumangon sa kanyang dibdib, ngunit nang maramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Marcus sa kanyang braso, ang puot ay napalitan ng lakas. Hindi ko ibibigay ito sa isang mamamatay tao. Ang sagot ni Samuel, ang kanyang boses ay umaaling-aungaw sa madilim na silid, puno ng tapang na hindi niya akalaing taglay niya. Wala na po kayong maloloko. Hindi lang po si Sir Marcus ang nakakaalam ng katotohanan. Bago pa man makakilos si Clara upang saktan si Samuel, isang malakas na ilaw ang bumalot sa labas ng bintana ng ospital. Ang asul at pulang kulay ng mga ilaw ng pulisya ay tila isang pintura ng pag-asa na gumuhit sa mga pader ng madilim na ward. Ang sirena ay tila musika na nagpapahayag ng pagtatapos ng paghahari ni Clara. Tapos na ang laro, Clara. Ang malamig na boses ni Attorney Ramos. Kanina ko pa naipadala ang mga detalye ng offshore account at ang testimonya ni Mananang Elena sa mga awtoridad habang nag-aaway kayo. Ang sunog sa mansyon, ang pagkalason ni Marcus. Lahat ng yun ay sapat na para hindi ka na makalabas ng kulungan. Nagbago ang anyo ni Clara. Ang ngisi ng tagumpay ay naging isang maskara ng purong pagkataranta. Tumingin siya sa bintana. Nakita ang mga pulis na nagsisibabaan mula sa kanilang mga sasakyan at nagmamadaling pumasok sa gusali ng ospital. Sa isang iglap, nawala ang anghel ng Chen Realty. Ang natira ay isang halimaw na na-corner sa dilim. Hindi ito maaari. Akin ang Chen Realty. Ako ang nagbuwis ng buhay ng asawa ko para rito. Ang sigaw ni Clara habang umatras siya patungo sa pintuan. Inihagis niya ang flashlight sa direksyon ni Marcus na muntik nang tumama sa ulo ni Samuel, ngunit agad siyang hinarang ni Manang Elena. Naggamit ang kanyang buong lakas ay itinulak ang babae sa sahig. Sa impyerno ka nararapat, Clara, ang sumpa ng matanda. Sa sandaling iyon, ang pinto ay malakas na bumukas at ang mga pulis na may hawak na baril ay pumasok. Nakita nila si Clara na nagpupumigla sa sahig habang si Manang Elena ay nakadagan dito. Clara Chen,
Inaaresto ka namin sa salang attempted murder at arson. Ang deklara ng pulis, habang mabilis na inilagay ang posa sa mga kamay ng babaeng dati, ay walang makagalaw. Habang hinihila si Clara palabas, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatitig kay Marcus. Hindi tayo tapos. Babalik ako, Marcus, babalik ako. Ang katahimikan ay bumalik sa silid matapos umalis ang mga pulis. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang paghikbi ni Samuel. Dahan-dahang lumuhod si Marcus sa kabila ng kanyang mahinang tuhod upang maging kapantay ng bata. Ang gintong sandali ay naganap nang alisin ni Samuel ang kwintas at inilagay ito sa palad ni Marcus. Basag ang boses ni Marcus nang magsalita. Patawad, Samuel. Patawad kung naging bulag ako sa hustisya. Patawad dahil kailangan mong pagbayaran ang kasalanan na hindi naman sa'yo. Hinding-hindi ko na maibabalik ang ama mo. Pero kung papayagan mo ako, nais kong gamitin ang natitira kong buhay para hindi ka na muling matulog sa malamig na kalye. Niyakap ni Samuel si Marcus. Ang mga luha ng isang batang nangungulila ay humalo sa luha ng isang lalaking nagsisisi. Ang karma ay nagbigay ng hustisya, ngunit ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula pa lamang sa isang simpleng pagpapatawad. Ngunit habang sila ay nakayakap, isang nanginginig na nurse ang pumasok sa kwarto. Ang mukha ay namumutla. Mr. Chen, kailangan niyo pong makita ang balita. Binuksan ng nurse ang maliit na television sa ward. Ang headline na nagliliyab sa screen ay nagpahinto sa tibok ng puso ni Marcus. Chen Realty, bumagsak, mga nagalit na residente, nagsusunog sa harap ng headquarters dahil sa mga substandard na proyekto. Ang hustisya ay dumating, ngunit ang presyo ng katotohanan ay ang pagguho ng kanyang buong imperyo. Paano niya itatayo ang kinabukasan ni Samuel kung ang kanyang sariling pangalan ay isa na ngayong sumpa sa lipunan? Ang yaman na itinayo sa kasinungalingan ay parang semento na hinaluan ng asukal. Sa labas ay matigas at matatag, pero sa unang buhos ng ulan ng katotohanan, lahat ay maglalaho at magiging putik. Nakatitig si Marcus sa screen ng maliit na telebisyon. Ang liwanag nito ay tumatama sa kanyang mukha na tila isang huling hatol. Ang mga larawan ng nagagalit na mga residente, ang usok mula sa mga sinunog na gulong sa harap ng kanyang gusali, at ang mga karatulan na may nakasulat na mamamatay tao ang mga Chen ay tila mga dagok na paulit-ulit na tumatama sa kanyang dibdib. Ang imperyong pinaghirapan niya sa loob ng 3 dekada ay naglalaho sa loob lamang ng ilang minuto. Naramdaman ni Marcus ang isang matinding bigat, hindi mula sa kanyang sakit, kundi mula sa timbang ng responsibilidad. Lumingon siya kay Samuel na nakatayo sa tabi ng kama. Ang bata ay tahimik na nakatingin sa kanya. Walang halong panunumbat sa mga mata. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Marcus na ang nang kanyang buhay ay hindi ang pagpirma sa mga multi-million-dollar deals, kundi ang sandaling hinawakan ng batang ito ang kanyang kamay sa gitna ng apoy. Attorney Ramos, ang tawag ni Marcus, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon, puno ng isang bagong layunin. Ibenta mo ang lahat, ang mga lupain ko sa Forbes Park, ang mga sasakyan, ang mga shares ko sa ibang kumpanya. Gamitin mo ang lahat ng matitirang pera para bayaran ang mga pamilyang naapektuhan ng substandard na semento ni Clara at ang proyektong Elite Towers na itinatayo natin sa gitna ng lungsod. Itigil mo na ang konstruksyon nito. Nagulat ang abogado. Pero Marcus, mawawalan ka na ng kahit ano. Iyan na lang ang natitirang yaman mo. Hindi pera ang kailangan ko para mabuhay, Ramos. Kailangan ko ng kapayapaan para makaharap sa ama ni Samuel sa kabilang buhay. Ang sagot ni Marcus habang pilit na bumabangon at nauupo sa gilid ng kama. Gusto kong baguhin ang blueprint ng gusaling iyon. Gawin nating housing project para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan. Tatawagin nating Samuel's Home. Doon, ang bawat pader ay gawa sa matibay na semento at katotohanan.
Ang nabuo nang lumapit si Samuel kay Marcus. Hinawakan ng bilyonaryo ang mukha ng bata. Ang kanyang mga hinlalaki ay dahan-dahang pinunasan ang mga natitirang luha. Sa pisngi ni Samuel, "Samuel, mula sa araw na ito, hindi ka nakatulong. Hindi ka na batang lansangan. Gusto kong maging anak kita. Kung mapapatawad mo ang isang matandang makasalanang tulad ko." Niyakap ni Samuel si Marcus ng napakahigpit. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng emosyon. "Opo, Papa Marcus. Matagal na po kitang pinatawad." Sa gitna ng kanilang pagyakap, inabot ni Marcus ang maliit na krus na kahoy na kinuha mula sa bulsa ni Samuel. Gamit ang isang maliit na kutsilyo mula sa tray ng pagkain, dahan-dahan niyang kinalas ang wax na nakatakip sa gitna ng krus. Sa loob nito, isang maliit at manipis na papel ang nakatago. Binuksan ni Marcus ang papel na nanginginig ang mga kamay. Ito ay isang sulat mula kay Arturo, ang ama ni Samuel, na isinulat ilang oras bago ito pumanaw. Ngunit nang mabasa ni Marcus ang unang pangungusap, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang sulat ay hindi lamang tungkol sa substandard na semento. May isang pangalan doon na hindi niya inaasahan. Isang pangalan na nagpapatunay na ang tunay na mastermind sa likod ng lahat ng trahedya ay hindi si Clara at hindi rin si Marcus. "Papa, bakit po? Ano pong nakasulat?" Ang tanong ni Samuel, bakas ang kaba sa kanyang boses. Tumingin si Marcus sa bintana kung saan ang unang sinag ng umaga ay nagsisimulang sumilip. "Samuel, kailangan nating mag-ingat. Ang taong pumatay sa tatay mo ay kasama natin sa loob ng ospital na ito ngayon." Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob ng kanilang silid ay bumasag sa katahimikan. Isang anino ang aninag sa ilalim ng pinto. Isang taong may hawak na hiringgilya na puno ng isang malinaw na likido. Ang huling hininga ko ay hindi na para sa aking sarili, kundi para sa batang nagturo sa akin kung paano mabuhay muli ng may dangal. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras habang nakatitig si Marcus sa aninong unti-unting pumapasok sa silid. Ang mahinang pag-ikot ng seradura ng pinto ay tila isang babala na ang panganib ay hindi pa natatapos sa pagkakakulong ni Clara. Ang amoy ng antiseptic ay nahaluan ng isang pamilyar at nakakahilo na pabango. Isang pabangong hindi kay Clara, kundi sa isang taong laging nasa tabi ni Marcus sa bawat pagtitipon ng board of directors. Ang pinto ay tuluyang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ng pumasok. Hindi ito si Clara. Ito ay si Mr. Sai, ang pinakamatalik na kaibigan at kasosyo ni Marcus sa negosyo sa loob ng mahabang panahon. Hawak niya ang isang hiringgilya. Ang likido sa loob nito ay malinaw, ngunit nakamamatay. "Marcus, pasensya ka na." Ang simula ni Mr. Sai, ang kanyang boses ay kalmado. Walang bakas ng pagsisisi. "Masyado kang naging malambot dahil sa batang ito. Ang Chen Realty ay hindi lamang kumpanya mo. Ito ay investment ko rin. Hindi ko hahayaang ipamigay mo ang lahat para sa isang housing project." Si Clara, isang kasangkapan lang siya. Ako ang nag-utos sa kanya na palitan ang iyong gamot. Ako ang nagbayad sa mga tauhan para sirain ang kable ng elevator 10 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Marcus ang isang matinding lamig sa kanyang mga ugat. Ang sulat ni Arturo Macaraeg sa loob ng kwintas ay malinaw ang mensahe. Huwag magtitiwala sa lalaking may 3 bituin sa kanyang singsing. Tumingin si Marcus sa kamay ni Mr. Sai. Naroon ang singsing, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. "Papa, huwag!" Ang sigaw ni Samuel habang mabilis na tumayo ang bata at hinarangan ang kama ni Marcus. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay walang takot. "Hindi niyo sasaktan si Papa. Umalis ka riyan, bata, kung ayaw mong sumunod sa tatay mo." Ang banta ni Mr. Sai habang dahan-dahan siyang lumalapit.
Ang hiringgilya ay handa ng itusok. Ang naganap ng pilitin ni Marcus na iangat ang kanyang nanghihinang katawan. Gamit ang kanyang huling lakas, niyakap niya si Samuel mula sa likuran, ginamit ang kanyang sariling braso bilang pananggalang. Samuel, tumakbo ka na. Tawagin mo ang mga pulis sa labas. Walang pulis na makakarinig sa iyo, Marcus. Ang tawa ni Mr. Sai, binayaran ko na ang shift na ito. Tayo-tayo lang ang narito. Ngunit sa sandaling itutusok na ni Mr. Sai ang lason, ang pinto ay malakas na bumukas. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng maraming sapatos ay bumasag sa katahimikan ng ward. Hindi ito ang mga binayarang gwardiya, kundi si Attorney Ramos kasama ang isang pangkat ng mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Bitawan mo ang hiringgilya, Mr. Sai. Ang sigaw ng isang opisyal. Nalaglag ang hiringgilya sa sahig. Ang likido ay kumalat sa linoleum na tila mga luhang hindi naunawaan. Napaupo si Mr. Sai. Ang kanyang mukha ay naging abo sa takot. Hindi niya alam na bago pa man siya pumasok ay naitala na ng laptop ni Attorney Ramos ang bawat salitang binitiwan niya sa loob ng silid dahil sa isang nakatagong mikropono na inilagay ni Manang Elena sa ilalim ng unan ni Marcus. Tapos na ang kasakiman ninyo. Ang sabi ni Attorney Ramos habang dahan-dahang lumalapit at pinupulot ang sulat ni Arturo. Ang hustisya ay maaaring mabagal pero hinding-hindi ito natutulog. Nang mailabas na ng silid si Mr. Sai, ang lahat ng tensyon ay tila naglaho. Ang ospital ay muling binalot ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan. Tumingin si Marcus kay Samuel, ang kanyang bagong anak. Salamat, Samuel. Ang bulong ni Marcus, ang boses ay puno ng kagaanan. Dahil sa iyo, hindi lang ang buhay ko ang nailigtas, kundi pati ang kaluluwa ko. Niyakap ni Samuel si Marcus ng mahigpit. Dito lang po ako, Papa. Hindi na po tayo magiging mag-isa. Pagkalipas ng ilang linggo, sa gitna ng isang maulap na umaga, tumayo si Marcus at Samuel sa harap ng isang malawak na lupain. Ang dating elite towers ay wala na. Sa halip, ang mga pundasyon para sa Samuel's home ay nagsisimula ng itayo. Ang bawat semento ay sinuri, ang bawat bakal ay tapat ang sukat. Ang bawat pamilyang biktima ng dating chain reality ay naroon, hindi para magprotesta, kundi para tumulong sa pagbuo ng kanilang bagong simula. Ngunit bago sila tuluyang pumasok sa loob ng site, may isang babaeng nakatayo sa di kalayuan. Suot ang isang simpleng baro, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ang dating ningning ng yaman. Ito ba ay isang huling multo ng nakaraan o ang simula ng isang panibagong pagsubok para sa kanilang pamilya? Sa huli, ang pundasyon ng isang tunay na tahanan ay hindi semento o bakal, kundi ang pagmamahal at pagpapatawad na siyang nagbubuklod sa mga durog na po. Nakatayo sina Marcus at Samuel sa gitna ng construction site ng Samuel's home. Ang dating ingay ng mga protesta ay napalitan na ng tunog ng mga martilyo at lagari, isang musika ng pag-asa. Ang hangin ay amoy basang semento at sariwang kahoy, isang samyo ng panibagong simula. Ang mga mukha ng mga manggagawa ay hindi na mga estranghero. Sila ang mga ama, ina, at mga anak na dating nawalan ng tirahan dahil sa kasakiman ng dating chain reality. Ngayon, sila ang nagtatayo ng sarili nilang kinabukasan at sa bawat pako na kanilang ibinabaon, may kasamang pasasalamat para sa lalaki at sa batang nagbigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon. Habang naglalakad, naramdaman ni Marcus ang maliit na kamay ni Samuel na humawak sa kanya. Papa, tingnan mo po sila. Ang bulong ng bata habang itinuturo ang isang pamilya na nagtutulungan sa paghahalo ng semento. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Mukha po silang masaya. Mas masaya pa kaysa noong nasa malaking mansyon tayo. Ang naganap ng lumuhod si Marcus,
Hindi na dahil sa sakit, kundi para maging kapantay ng kanyang anak. Tumingin siya sa mga mata ni Samuel, ang parehong mga mata na nagmulat sa kanya sa katotohanan. Dahil ang tunay na yaman Samuel ay hindi nakikita. Nararamdaman ito. At ngayon, sa unang pagkakataon sa buhay ko, pakiramdam ko ay ako na ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang lumapit ang babaeng kanina pa nila natatanaw. Suot nito ang isang simpleng uniforme ng isang community worker at ang kanyang buhok ay nakatali lang ng walang anumang alahas. Malayo sa dating imahe ng karangyaan, siya si Clara. Napatigil ang lahat. Ang mga manggagawa ay huminto sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa at galit. Naghanda si Marcos na protektahan si Samuel, ngunit si Clara ay hindi lumapit sa kanila. Pumunta siya sa isang sulok, kumuha ng isang pala, at tahimik na nagsimulang maghakot ng buhangin. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig lamang ay ang tunog ng kanyang pagtatrabaho. Napansin ni Marcos na ang kanyang mga kamay, na dati ay laging makinis at may mamahaling manicure, ay may mga kalyo na ngayon. At sa kanyang mga mata, wala na ang dating apoy ng paghihiganti. Napalitan ito ng isang malalim at nakayukong pagsisisi. Lumapit si Marcos, iniwan si Samuel sa tabi ni Manang Elena. "Clara, anong ginagawa mo rito?" Hindi tumingin si Clara. "Nagbabayad ako." Ang mahinang sagot niya. Ang bawat butil ng buhangin na ito ay katumbas ng bawat kasinungalingan na binitiwan ko. Ang bawat patak ng pawis ko ay para sa bawat luhang pumatak dahil sa akin. Ang hatol sa akin ng korte ay community service, Marcos, at pinili kong gawin ito dito. Dito kung saan ko sinimulan ang lahat ng pagkakamali ko. "Hindi mo na mababago ang nakaraan, Clara," ang sabi ni Marcos. "Alam ko." Ang sagot niya, habang isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at humalo sa buhangin. "Pero siguro, kung magtatrabaho ako ng mabuti, kahit isang maliit na bato lang sa pundasyon ng bahay na ito, ay magkakaroon ng halaga ng aking pagsisisi. Baka sakaling sa paraang yon, mapatawad ako ng kapatid mo at ng sarili ko." Naiwang nakatayo si Marcus, walang masabi. Ang paghihiganti ay nagtapos na. Ang hustisya ay naibigay na. Ang natira na lamang ay ang mahabang proseso ng paghilom. Bumalik siya kay Samuel. Niyakap niya ang bata ng mahigpit habang nakatingin sila sa papataas na araw. Hindi na nila kailangan ng malaking mansyon. Ang kanilang tahanan ay nasa piling ng isa't isa at sa bawat pamilyang nabibigyan nila ng bagong simula. Ngunit ang pinakamahalagang sandali ay dumating nang ilabas ni Samuel ang isang maliit na papel at lapis. Dahan-dahan niyang isinulat ang isang pangalan sa ibabaw ng unang blok ng semento na inilagay para sa pundasyon. "Anong isinulat mo, anak?" ang tanong ni Marcos. Tumingala si Samuel. Ang kanyang nangiti ay mas maliwanag pa kaysa sa araw. "Pangalan po ni Tatay Arturo. Para po alam niya na kahit wala na siya, kasama pa rin siya sa pagbuo ng mga pangarap namin." Sa tabi ng pangalan ni Arturo, isinulat ni Marcos ang pangalan ni Nathan, ang kanyang yumaong anak. At sa ilalim ng dalawang pangalan, sinulatan niya ng huli at pinakamahalaga, "Para sa pamilya." Dahil ang kapalit ng katahimikan na dulot ng kasinungalingan at lason ay isang bagong uri ng ingay, ang ingay ng tawanan, pag-asa, at pagmamahal. At sa ingay na yon, sa wakas ay natagpuan ni Marcos at ni Samuel ang kanilang tunay na kapayapaan. Lumipas ang 3 taon na tila isang mabilis na pag-agos ng ilog na nagdala ng sariwang tubig sa isang tuyot na lupain. Ang dating masukal at madilim na bahagi ng lungsod, kung saan dati ay nagtatago ang mga anino ng kahirapan, ay ngayon ay nababalot na ng liwanag at buhay. Ang Samuel's home ay hindi na lamang isang blueprint o isang pangarap
na nakasulat sa papel. Ito ay naging isang masayang komunidad kung saan ang bawat pader ay nagkukwento ng pag-asa. Nakatayo si Marcos sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan, isang simpleng bahay na matatagpuan sa gitna mismo ng komunidad. Wala na ang nagtataasang pader ng Forbes Park na naghihiwalay sa kanya sa mundo. Ngayon, ang naririnig niya sa bawat hapon ay ang ritmo ng mga batang naglalaro sa kalsada, ang mahinang tunog ng pagdidilig ng halaman ng mga kapitbahay at ang tawanan ng mga pamilyang nagsasalo sa hapunan. Ang kanyang pangangatawan ay hindi na kasing lakas ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng sigla na hindi kayang bilhin ng anumang lason o gamot. Sa kanyang tabi, nakaupo si Manang Elena na masaya nang nagbabantay sa kanyang mga nilulutong kakanin para sa merienda ng mga bata sa labas. Papa! Papa! Tignan mo po ang nakuha ko sa eskwelahan. Ang boses ni Samuel ay nagpalingon kay Marcos. Ang dating batang yagit na nakita niya sa riles ng tren ay isa na ngayong matikas na teenager. Suot ang kanyang uniforme at may hawak na isang gintong medalya. Tumakbo si Samuel patungo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ang bawat tagumpay ni Samuel ay tila isang gamot na tuluyang nagpagaling sa sugat ng nakaraan ni Marcos. Napakahusay mo, anak. Ang bulong ni Marcos habang hinahaplos ang buhok ni Samuel. Siguradong napakasaya ng iyong tatay Arturo habang pinapanood ka mula sa itaas. Kinuha ni Marcos ang maliit na krus na kahoy na dati ay suot ni Samuel. Inayos niya ito at muling isinuot sa leeg ng bata. Huwag mong kakalimutan kung saan tayo nanggaling, Samuel. Ang krus na ito ang nagpapaalala sa atin na ang pinakamabigat na pasanin ay nagiging magaan kapag may pagmamahal at katotohanan. Nang hapong iyon, dumaan sila sa hardin ng komunidad. Doon, nakita nila ang isang babaeng tahimik na nagtatanim ng mga rosas. Si Clara. Bagamat tapos na ang kanyang community service, pinili niyang manatili bilang isang volunteer. Hindi siya lumalapit kina Marcos at hindi rin siya humihingi ng pabor. Ang kanyang pananahimik ay hindi na puno ng puot, kundi ng isang mapayapang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Isang simpleng pagtango ang ibinigay ni Marcos sa kanya. Isang hudyat na ang galit ay tuluyan ng pinalitan ng pagpapatawad. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng gininto ang kulay sa buong Samuel's home, napagtanto ni Marcos ang tunay na kahulugan ng kanyang paglalakbay. Ang kapalit ng katahimikan na dati ay puno ng lason at kasinungalingan ay ngayon ay naging isang katahimikan ng kapayapaan. Wala na ang mga aninong nagtatago sa dilim. Wala na ang takot sa bawat hininga. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling iyong itinayo, kundi sa dami ng taong iyong tinulungang makatayo. Sa bawat ngiti ni Samuel, sa bawat pamilyang may ligtas na tahanan, at sa bawat gabing nakakatulog si Marcos, nang mahimbing, doon niya natagpuan ang kanyang tunay na imperyo. Isang imperyong itinayo, hindi sa ibabaw ng semento, kundi sa loob ng mga pusong natutong magmahal muli.